Ikaw, hindi yan food. Hindi yan pagkain. Ikaw talaga. Tapos, ayan, hello beautiful. So, tag-ulan na talaga. And, totoo ang nakikita nyo, tinutukot talaga dyan sa alulot ng tubig ulan. Kasi, ayan, kasi super dry sila. Oo, isa sa mga napabayaan natin. Kaya, naisip ko, lunurin ko yan sa tubig. Ewan ko kung nalunod. Shh! Happy! Si Happy, oh. Ikaw, hindi yan food. Hindi yan pagkain. Ikaw talaga. Tapos, ito yung isa kong cactus nilagay ko dyan kasi may baha dito kagabi. So, pinasipsip ko. Ayan. Tingnan nyo. Nandiyan pa rin yung tubig sa kanya. Pero ito, ayaw mong pumupunta dito sa damo. Tapos yan, pinaulanan ko. ROS setup po yan. Tapos yung hakaw ko na makapal ang leaves. Kapal ng leaves niya at minguyan ng snail. So, ayan. Naging ano sila, from 2 heads, naging 5. 1, 2, 3, 4, 5. O, diba? So, pinakamatagal ko ng succulent yan. And, bongga. Kasi, lash natin siya. Tapos, 2023 ko yan start inalagaan. February. Kay bagsak presyo cactus ko yan natin. So, ayun. Ano na siya? 2 years na siya sa akin. Diba? Ganda, oh. Yun, na-stress na din yung kulay niya. Tapos yun, pinaulanan natin sila. Ayan. Binalik ko na sila. Tapos napansin ko, daming flower buds. Flowering talaga sila. Tapos dito, ayun, hindi ko napapansin yung ating Barna Red Types. Pero, bigla siya naging ganyan. Kasi dati, lagas-lagas na yung mga dahon niyan dahil nasunog. Tapos ngayon, bigla naman siya naging lash ulit. Diba? So, ang bilis niyang makabangon sa pagiging sunog. Kasi nasunog yung mga dry leaves niya. Nung in-expose ko sa araw. Yan o. Diba? Galing. Tapos, ayan, si Var Opalina. Ayan. So, medyo basa yung soil mix nila. Kasi naanggihan sila ng ulan. So, ito yung nasunog dati kasi. Ayan, yung ibig kong sabihin na nasunog yung mga dry leaves.
nasunog yung mga leaves nila, tapos pumangit siya, ngayon bumabawi, 'di ba? Tapos yung murasaki natin dito, kahit hindi naman siya fully sun, is ganun pa rin yung kulay niya, ma-violet. Tatakpan nung variegated leaves. Ayan. And then, meron ako na propa na red ives dito. Ito. Ayan. Madali lang naman kasing ipropa yung mga red ives. Tsaka, madali siyang ipropagate kahit cuttings. Madali silang tumubo. Meron pa ako na propa. Ito, Purple Delight din is madaling i-propa. Ayan. Dali lang silang i-propa talaga. Tapos, nakakakulay na si Lola. Yun. Ayan, dito kay Lawi medyo basa yung soil niya kasi naanggihan ng ulan. Because of the akadama, medyo wet. Kulay dark brown. Kasi ito yung normal na kulay na akadama pag hindi siya basa. Tapos yung ating red ives dito is, ayan, nagganyan. Tapos, yung ating war na cotton panda, o diba, buhay na siya, o, tsaka si Malacaniensis. Silang dalawang bait sa lowland. Madali lang din silang alagaan. Ating black swan. Tapos, ano pa ba i-chismis ka dito? Yun. Irerepat ko na din to. So, ba't ganun? Ang pangit sa camera. Pero, sa personal, mamula-muli yung top nila. So, kapag ganyan na nauulanan sila, mas nagiging lush talaga kahit cactus, hindi lang succulent. And may nagtanong sa akin, bakit daw hindi daw nabubulok yung mga nauulanan lagi dito? Kasi kako well-rooted na yan. Kaya, hindi kako sila nabubulok. Kasi, pagbaguhan ka talaga sa succulent, tapos makikita mo tong cactus ko dito, ROS, syempre maninibago, bakit yun hindi nabubulok? So, kailangan talaga pag mga even cactus, para isabak mo sa ROS, well-rooted sila at stable na stable dun sa kanilang soil. Yung malago na talaga yung ugat nila sa soil nila, tapos pwede mo na siyang isabak. Pero ako pag ganyan, mga 3 months bago ako magsabak-sabak. Tapos, nag-flower na yung aking papaya. Yan. Flower ba yan? Tama ba ako? Yan. Tapos, binawasan ng dahon. Ito, hindi na alagaan ng maganda. So, gusto ko din siyang ayusin pero walang time. Then, nagtanim kami dito ng pechay. Ayan. Ayan. Sa ilalim ng Chinese bamboo. Ayan sila. Dami. So, ito pagka umuulan, bumababa. Tapos, pagka may Chinese bamboo kayo, lagi kayo magtitrim. Kasi, mabilis silang, lumago. Ayun o, ganyan. Bilis ma-dry up ni Diba? Ganda o. Lumilitaw na yung variegation niya. O, diba? Si Sabat, Black Sabat. So, nag-bloom na itong ating Merio and mas malaki yung kanyang flower kaysa nung nakaraan. So, in fairness, umulan kagabi, malakas pero hindi
hindi pa rin yun hindrance para hindi siya mag-flower. And ang ganda ng flower niya, hindi siya wet. Ang galing. Yung Myriostigma seed pods, pag nakapag-pollinate kayo, may tinik-tinik yung kanyang seed pods, kaya hindi siya basta-basta mabubutas ng insect. Unlike yung Astrophytum, yun nga lang, bumubuka siya. So, magpo-pollinate tayo. Self-pollinate lang pwede. So, dati, mga siniself-pollinate ko sila, okay naman. Kasi sabi, hindi nga daw pwede. Hindi ka nga lang makakapag-hybrid. Wala kasi yung isa yung maliit. Hirap tuloy mag-pollinate. Ayan. Yung maliliit natin na Mirio. Ayun. Ayan. Magpa-flower na naman siya. Ang ganda ng flower niya, pink. Tapos yung the rest, ganun din. And then dito, ayan, magpa-flower ulit sila. Natanggal siya. Dito. Pero okay lang yan. Tapos sila, yun, pink pa rin yung tips niyan. Ayun o, pink. Pangit kasi nung camera na gamit ko ngayon. Tapos, ayan, ang ganda ng pagka-stress ni Sunset. Yun lang, nada-dry up. So, yun lang naman ang update natin today. And thank you for watching Everything Nice at Mitch. Succulent Vlog. Ingatan lahat. And God bless everyone.